Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang na banal na misa ngayon, ialay natin ang ating panalangin sa lahat ng mga intensyon na iniaalay sa misang ito. At gayon din sa ating mga personal na kahilingan. Sa katahimikan, ibulong natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. At upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugod na kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinusulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nina Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian
bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Kristo, laang magtiis ng tagumpay, ay makamit at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Diwang ng misa ay nasa ika-5 linggo na
ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung atin pong titingnan ay medyo malapit na tayo sa pagdiriwang natin ng Pentecostes at yung ascension of our Lord, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga narinig natin sa mabuting balita na si Jesus ay aalis na, babalik na sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya po, kung sa tingin po ninyo, ito ay parang paghahanda ni Jesus bago siya umalis at pumunta na sa tahanan ng kanyang Ama. Matapos magawa ni Jesus ang kanyang misyon, siya'y nagpakasakit, siya'y namatay, at siya'y nabuhay, na siyang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, babalik na si Jesus sa kanyang Ama dahil natupad na ang plano ng Panginoon. Pero yung pag-alis ni Jesus, sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Kung si Jesus ay aalis, ayaw ni Jesus na maramdaman natin yung pagkalungkot, yung pagkabalisa, yung pagkatakot. Kaya nga anong sabi ni Jesus? Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Mayroon namang iiwanan. Mayroon naman siyang ibahabilin o ibibigay bago siya umalis. At ito ay kapayapaan. Siguro po, isa sa pinakamahalaga na kinakailangan ng buhay natin ngayon, kapayapaan. Napakagulo ng mundo, maging ang ating bansa, at hindi ko ho alam, baka maging sa loob man ng tahanan, kulang pa rin sa kapayapaan. Baka hindi nagkakasundo-sundo, maging ang bawat miyembro ng pamilya. Kaya kapag inisip natin, ano ba yung kapayapaan na gusto nating makamit sa buhay? Ano ba itong kapayapaang gustong ibigay ng Diyos sa atin? Yung bang kapayapaan na hinahanap natin ay kapayapaang gusto ding ibigay ng Panginoon sa atin? Minsan, pag inisip po natin, nagiging payapa lang ang ating buhay kapag nakokontrol natin ang lahat. Diba? Kapag wala tayo ng problemang nagagawa, walang problema, lahat ng problema ng buhay natin, nasolusyonan natin. No? Halimbawa, yung utang mo, nabayaran mo na, di ba? Payapa ang buhay. Kasi kaya mo nang gumalaw at makontrol anong gusto mong gawin. Kasi wala ka nang alalahanin. May mga bagay sa buhay natin, kapag nakokontrol na natin, alam na natin yung ating gagawin, kaya na natin gawin lahat ng gusto natin kasi alam nating hawak na natin yung nangyayari sa buhay natin, ang pakiramdam natin, payapa ang buhay. Kapag marami ka ng pera, payapa ang buhay. Kapag wala ka ng mga problemang hinaharap sa iba't ibang mga taong nakausap mo, payapa ang buhay. Marahil, doon natin naiisip, nagiging payapa lang kapag may control na tayo sa nangyayari sa buhay natin. Pero ang tanong, talaga bang kaya ba natin kontrolin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay? Alam ba talaga natin ang pwedeng mangyari sa buhay natin at masasabi nating hawak natin ang mga posibleng mangyari sa buhay natin? Marahil sasabihin natin, hindi. Dahil may mga pagkakataon sa buhay natin, napapabayaan talaga natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi natin iniisip o kaya naman ay pinaghahandaan. Di ba ho, minsan, akala natin, normal lang, kain lang ng kain. Akala mo, control na control mo, sige, kain lang ng kain. Pamyamya, nagkakasakit ka na. No? At pag lumalala na yung sakit, dahil hindi mo napigilan yung iyong sarili, alam mo sabi mo, hala, pumapasok na naman yung natatakot ka na sa buhay, naiinis ka sa sarili mo, kinakabahan ka kasi baka anong mangyari sa'yo, kasi yung sakit mo ay lumalala, no? At doon, minsan sasabihin mo, nawawala na naman ang kapayapaan sa aking puso't isip. Bakit? Kasi may dumating na hindi mo na naman inaasahan. Pero kung tutusin, ikaw mismo ang gumagawa niya sa sarili mo, pero ikaw mismo ang nakagawa ng mali, kaya ikaw'y kinakabahan o natatakot sa iyong buhay. Ikaw mismo ang nakawawala ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya kapag inisip natin,
May mga nangyayari sa buhay natin na hindi naman talaga natin makukontrol. Pero alam po ninyo, hindi lamang kapayapaan na ibinibigay ng mundo ang hinahanap natin. Maraming bagay ang binibigay ng mundo na pwede ka maging payapa, pero po pwedeng pansamantala. Oo, pag nakontrol mo na ang mga bagay, pwedeng pansamantala magiging payapa ka. Pero iba ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. Na kahit na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan sa buhay, kahit may mga problema tayong pinagdaraanan sa buhay, pwede kang maging payapa basta ikay nagtitiwala sa Diyos. At marahil, iba ang kapayapaang yan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nagiging payapa pa rin ang ating buhay dahil alam natin may Diyos na handa tayong tulungan, samahan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Kaya nga mga kapatid, mayroon din tayong marahil baka may makakilala ka din, kahit may sakit, lumalaban, pero payapa ang kalooban. Kasi alam niya na tinutulungan siya ng Diyos para maging panatag ang kanyang kalooban. May mga sakit na kahit malubha na at habang sila ay nasa sakit ng karamdaman, nakakaya pang ngumiti. Mayroong positibong pananaw na alam niya sa kanyang sarili ito'y pagsubok at maaaring malagpasan dahil siya'y nagtitiwala at malakas ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya iba-iba ang maaaring ibigay na kapayapaan sa atin. Maaaring iba ang ibinibigay na kapayapaan ng mundo, pero iba ang kapayapaang iniiwan at ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, sa ganitong pagkakataon sa ating buhay, tandaan natin, kung naghahanap tayo ng kapayapaan sa buhay, lagi nating unahin at tingnan ano ang maaaring idulot ng Diyos sa ating buhay. Yung pananampalataya ba na dapat nating pinalalakas ay may hatid na malaking kapayapaan sa buhay natin. O babaliwalain na lang natin ang Panginoon at hahanap tayo ng iba't ibang mga solusyon na maaaring makuha sa kapaligiran o sa ibang tao. Marahil mga kapatid, sasabihin sa atin, maaaring yung kapayapaang ibinibigay ng mundo, pansamantalang maaalis sa buhay natin. Pero ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos, maaaring magpa hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga titingnan natin, ano ang ating nais gawin? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Bakit mahalaga ang kumakapit sa Panginoon? Bakit mahalaga ang sumusunod at nakikinig lagi sa Diyos? Kung gusto natin ang Diyos ang may kontrol ng lahat sa ating buhay, kahit anuman ang dumating sa mga susunod na araw, alam mo sa iyong sarili, biyaya ng Panginoon yan. Hindi ikaw para pahirapan, kung hindi para maging matatag sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga ang pagsubok, maaari kang guluhin, pero hindi nangangahulugan na hindi ka magiging payapa kung ikaw ay may pananampalataya. Kaya sa misang ito, humingi tayo ng biyaya at grasya sa Panginoon, na sana lagi tayong samahan ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay upang maging payapa ang ating kalooban, bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling na buhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingi natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kailangan namin. Tulungan mo kaming makapagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Umiirahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa aming habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, na Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak na kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ngayon ay sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa
Minaminadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na binarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhati makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Tayo po lahat ay manahimik para ibulong sa Panginoon ang mga taong lumalapit sa atin para humingi ng panalangin sa kanilang kapagkagalingan o maging ang ating mga kapamilya o tayo mismo na dumaranas ng mga karamdaman ngayon. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang aming mga doktor, gamot at iba pang paraang bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.